So for this video, i-share ko sa inyo ang full guide ng District Raid. So okay, so ngayon punta lang tayo dito sa ating Soga City. So i-click nyo lang yung Soga City. From here, andito na kayo sa pinaka city, i-click nyo lang tong District Raid. So basically, ang District Raid is turn-based RPG siya, okay? So click nyo lang tong start. So from here, makikita nyo meron tayong tinatawag na campaign mode and then multiplayer and tournament mode, okay? So ngayon dito muna tayo sa campaign mode. Click mo yung campaign mode. So from here, makikita nyo select difficulty. So nasa normal na tayo and then i-click mo yung easy. Basically, tatapusin mo yung District Subway 1, District Subway 2, and District Subway 3. So yan District Subway 3, so may ilang stages yan. 1, 2, 3, 4, hanggang 8. So pag natapos mo itong 8, usually may boss dito is makakapag-move on ka na sa normal mode. So i-click nyo lang itong back. So click nyo lang yung campaign. So nandito ka na sa normal mode. So click mo natin yan since nandito tayo. Same way lang din. Ipatapos mo yung District Raid 3 ng hanggang 8. So pwede ka na mag-move dito sa ating tinatawag na expert mode. Hard mode pala, itong hard mode. Okay, so punta tayo sa normal mode. So papakita ko sa inyo kung paano kayo maglalaro. And syempre select nyo lang yung inyong District Raid kung saan kayo pwedeng maglaro. And then scroll nyo to, click nyo itong lower right. And from here, select nyo yung heroes nyo. So nakita nyo meron tayong HP bar. So nauubos yan habang naglalaro tayo. Okay, so kailangan nyo yun i-replenish. Okay, so click mo yung next. And then dito sa District Raid, may dalawa tayong play style, no? Merong isang single game lang which is manual ka maglalaro, or meron tayong tinatawag na District Raid or yung District Raid skips kung saan pwede tayong mag-skips, no? So dito meron tayong normal 10 skips lang yan, or pwede kayong bumili ng tinatawag nating 25 skips or 50 skips na which cost matic. So kailangan nyo bumili gamit ang matic. So paano ba itong District Raid skips? For example, i-click mo to, automatically tatapusin niya yan. Mag 10 rounds maglalaro siya, kakalculate nila yan. So ayan, so tapos na agad tayo. And kita nyo yung ating energy is at 20 na, 28 na lang ang natira. So ayan ang ganyan ang paggamit ng DR skips. Okay, so purchasable yan sa ating market. Okay, nasa loob din ng game yung market. And then proceed naman tayo dito sa ating single game. Click mo lang yan. From here, click mo yung press space bar. So dito makikita nyo pwede nyo papabilisin siya. Click mo yung times 2 para mas mabilis yung galaw niya. So turn-based RPG to. Basically magseset kayo pipili kayo ng skills. Ito yung team nyo and then ito yung team ng NPC or computer. Okay, so pili lang kayo ng skill. Click mo yung single skill and then tatapat mo lang kung sino yung atakin mo. So ganyan lang. And then ito. So next. And then syempre tayo ulit. So click mo ulit yan. So ganun lang. Click mo lang yung gusto mong skill na gamitin and then tutok mo sa kalaban mo. And take note din, itong District Raid is available itong laruin sa mobile phones. Okay, so pwede nyo i-download yung mobile phones and then pwede nyo itong laruin sa cellphone nyo nga. So ganyan lang siya. Turn based lang siya. Pili lang kayo ng skill and then tapat nyo lang doon. Okay, so tapusin na natin. So 3 rounds siya. So syempre itong mga skills na to is may specific na tinatawag nating stat effect. So kayo na bahala, basahin nyo kung ano yung gusto nyo gamitin. And syempre yung damage yan is lumalakas, depende na rin sa inyong level. So kailangan nyo pa level up din yung NFT nyo. And take note, para mag-progress ka dito sa ating District Raid, kailangan nyo na rin mag-purchase ng NFT. Pwede rin naman walang NFT pero dun lang kayo sa easy mode. So ayan, pagkatapos ng tapusin is meron lalabas dito na parang box. Click mo yan. So dito makikita nyo kung ano yung nakuha nyo. So 3 ang pwede nyo makuha dito. Pwedeng coins, gold coins. And then syempre experience or score points nyo sa ladder, no? Minsan nakakakuha din dito ng foods. Okay, so balik na tayo sa menu. Ngayon discuss naman natin about yung sa campaign mode. Dito sa campaign mode, usually or basically
it's a PvP version, okay? So ito yung tinatawag natin player versus player. So dito meron nagaganap na tournaments na ayun yung mga tournaments, depende sa reward, pwedeng coins, matic, and then diamonds. So may specific date siya kung kailan magi-start and kailan siya kung kailan kayo magbabattle. So required kayo na available during battle, no, kumbaga pag nag-start na yung tournament. Okay, and then dito pwede kayo mag-join kung meron kayong makikitang server dito or naglalaro, pwede kayo mag-join or pwede kayo mag-create ng room. Click nyo yung create, pili lang kayo dito, social game, subway, public, and max turn time, pwede yung taasan or babaan, and then pwede nyo rin pabilisin yung galaw. Click mo lang yan. Okay, then click create. So dito habang nagki-create ka ng room, so meron tayong tinatawag na pre-heroes in case wala kayong heroes para gusto nyo sumali sa tournament pero wala kayong malakas na NFT. So meron ditong pre-heroes. Yan, pipili ka. Pwede yan. Click mo lang yan. So yan, pwede kang pumili. Okay? And then pwede rin kayong pumili kung meron kayong magandang NFT. Yung NFT nyo mismo ang pipiliin nyo. So pwede rin. Click mo lang yan. So tanggalin mo lang. Nakaselect na pala ito, no? So click mo lang yan and then pwede mo silang gamitin, no? And then confirm selection mo lang, so then ready. So magantay ka lang ng kalaban if meron, ano? So ganun lang din yung playstyle niyan, turn-based RPG. Kaya lang ito is player versus player. Okay, so leave na tayo na room. So ganyan ang dalawang basic gameplay ng District Raid, no. Dito kayo nagpapa-level if kayo is mag-grind na para sa leaderboard. So dito na yung mabilis na paraan, okay? So yun lang about District Raid. So if you have more questions, so mag-iwan lang kayo ng comments below. So thank you for watching.